Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, scammer daw si Pastor Kibuloy. Yan ang napag-usapan sa Senate hearing na hindi natinan ni Pastor. Yung mga ating kababayan na nanirahan sa Amerika, Canada at Singapore na miyembro ng kanyang simbahan ay sapilitang nangingi ng donasyon, abuloy at naglilimos para lang daw may maipadala na milyong piso dito sa Pilipinas at ipapadala sa Davao City ang kanyang mga miyembro. At meron din daw mga OFW na nawalan ng bahay dahil hindi nila ma-meet ang kanilang quota na ipapadala sa simbahan ni Pastor Kibuloy. Nakakaawa naman tong ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad para sana sa sarili nilang pamilya ay nauwi lamang sa pagpapadala at ang pera sa simbahan ni Pastor Kibuloy. Nakalimutan daw nga nilang kanilang mga pamilya para lang mapunan yung mga donasyon, abuloy at limos na ipapadala dito sa ating bansa. Grabe talaga to si Pastor Kibuloy, napakarangya ng buhay nito sa Pilipinas. Meron itong magarang mansyon, meron pa itong private jet plane na labas-pasok dati sa Amerika nung hindi pa siya FBI most wanted. Ilang beses siya nagpupunta sa Amerika, sa Canada, Singapore para puntahan ng kanyang mga tao na sumasamba sa kanya. At isang dahilan din ito para manggahasa din siya ng mga kababaihan sa kanyang mga pinupuntang bansa. Grabe to si Pastor Kibuloy, meron pa siyang bago ngayong kakampi na kumampi na kay Senator Robin Padilla. Ito nga si Senadora Amy Marcos na sinasabi nga bigyan daw ng benefit of the doubt si Pastor dahil hindi pa raw ito guilty. Grabe talaga itong mga senador at senadora na to, malamang talaga nito nakapagbigay talaga si Pastor sa kanila nung nakaraang senatorial election na malaking financial assistance para sa kanilang kandidato. Kaya nga ginagawa nila ng paraan para hindi makaharap si Kibuloy sa Senate hearing at nakakuha pa ito ng isang magaling na abogado sa katauhan ni Ferdinand Topacio na hindi siya pinasipot at nagdala lang sila ng written letter na hindi nga siya a-attend sa Senate hearing. Grabe talaga si Kibuloy na masyadong maimpluwensya sa mga politiko dahil sa pagbibigay niya ng mga financial assistance sa mga nagdaang eleksyon. Kagaya itong mga ating mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa na nagpapagal para lang sa kanilang pamilya ay kinalimutan na raw sila ng kanilang pamilya na malulong sila sa simbahan ni Pastor dahil nga sa panghihingi sila ng abuloy, donasyon at limos at ang kanilang personal na sweldo ay naipapadala lang dito sa Pilipinas para sa sinasabing Children's Foundation ni Pastor Kibuloy para sa mga kabataan. At nalaman pala nila na wala naman daw itong foundation sa mga kabataan, sa mga kabataang babae at lalaki na itutulong daw sa kanilang pag-aaral na ang sinasabi niya ay masyadong malaking halaga ang naipadala nila dito sa atin. Grabe talaga to si Pastor, masyadong ma-impluwensya. So hanggang kaya hahantong tong ganitong sitwasyon ni Pastor Kibuloy. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro, magmamatsyag. Kung harap pa o ipakukontempt na ba talaga si Pastor Kibuloy, papareso ng Senado, sana naman Pastor Kibuloy, magpaliwanag ka doon sa mga akusasyon na laban sa'yo at ipagtanggol mo sana ang iyong sarili.